Evening po mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel, ang niya pong yung lungkod. So today is April 12, 2026. Tayo ngayon ay papunta dyan sa may Uptown Mall, sa may 36th Street, Bonifacio, Global City po yan, Taguig. At dadalhin po natin sa may ano to? Torre Lorenzo, Torre Lorenzo, sa may Pablo Ocampo, Barangay 730, Malati, Manila. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sa lahat. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakaliwan po na may marinig kayong mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government of private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa loob. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti po. Ordinaryong mamamayan ang sisita sa'yo kung nagtapong ka ng ubos ng sigarilyo na nilagay mo sa daan. Oo, alam na nila. Bawal po yan. May ordinansa pong bawal yan. So, sa ganun po, ang isang example po ng isang mulat na pagsunod ng mamamayan dahil alam nila kung para saan itong ordinansa o itong batas na sinasakatuparan. Ganyan din po sa Bataan. Naranasan ko po na ako po ay nagkamali na nakapagsindi ng sigarilyo. Ako po ay sinabihan ng ordinaryong driver. Sir, bawal po dito sa Bataan yan. Nakikita niyo po yon? Pag may consciousness at mayroong reason at sila ay part ng implementation, may participation, ang mamamayan mismo ang tutulong sa authority para matupad po ito mga programa. Tsaka Sir Edgar, hindi na tayo lala, kunyari na lang ito, may example ko lang sa usaping ng trapiko, di ba? Pag nakapunta na tayo ng banda dyan sa Subic, ang mga motorista ng Maynila sumusunod sa first stop, first to go di ba? Pero pagbalik ng Maynila, balik na uli di ba? Opo. Alam niyo po na hindi natin ang ating otoridad yung mga kababayan natin matigas ang ulo. Pero baka hindi pa ho nila nasubukan o na-maximize yung sinasabi palagi ng mga human rights organization na tinatawag na rights-based approach in governance. Na kung saan ay sinisentro natin mga patakaran para doon sa proteksyon ng karapatan ng marami. Kasi sa ganito po kaya rin nagkakaroon ng issue ng discrimination. Tingnan niyo po maigi, parang ang dating, ang krimen ay nagaganap sa mga ganitong mga komunidad na kung saan ang tao ay naglalakad na nakapag sa kalsada ng krimen. Para bang yung mga kriminal agad. Ang tawag po dyan, paglabag agad yan sa in due process. Dapat tumingin tayo na hindi nga po, tingnan kaagad na sila ay suspect, di ba ho? Sila po ay bigyan ng karapatan na magkaroon ng dignidad. Ibig sabihin, kasama sila sa pagpapaunlad ng mga lipunan o ng ating mga komunidad. Samantalang sa mga magagandang mga subdivision, hindi po hindi naman lalabas ng basta-basta at sa labas po maghuhubad ng damit ng mga residente. Kasi definitely meron silang aircon, maalit ang kanilang mga sala at saka mga kusina at maluwag ang kanilang mga bahay para dito sa kanilang mga aktibidad na katulad dito. Ang mga po ay alam natin na lugar po iyan ng maraming urban poor communities. Kaya po natatawag na may discrimination ang batas na ito. Meron na po bang nabalita ngayon na meron silang nasita na nasa loob ng mga villages at subdivision? Po ba? Sir Edgar, ito na nga ho, dahil nga ho doon sa nangyari nga ho yata dyan sa Mandaluyong, itong MPD, sinuspindi na ho muna yung pag-enforce nga ho ng ordinansa na pinagmumulta itong mga hindi ho nagsusuot, mga nakahubad ho sa publiko dahil nga ho anti-poor. Ano ho ang yung impact ho na yun? Ano ho ang reaksyon nyo ho doon sa pagsuspindi ho ng Maynila patungkol ho dyan? Kumbaga warning lang muna, warning. Wala na kaagad na parusa muna kaagad, wawarningan lang muna. Go ahead, Sir Edgar. Maganda po pagkakataon po ito na habang nakasuspindi ito kanilang pagpapatupad yung programa o batas na ito, magkonsulta na po. Kausapin po nila, willing naman po mga civil society organization at mga human rights groups na mag-participate. Hindi po para kumontra dun sa batas, kundi para paggawin pa natin mas mainam, gawin po natin makatao. Gawin po natin na nakabatay sa ating mga karapatan na nasa konstitusyon at sa mga nagkasunduan, hindi lamang dito sa ating bansa, kundi sa international, Sinasabi nga natin sa human rights standards.
Willing na willing po tayo mag-contribute dyan. Ang siguro itong suspension is an opportunity for our government or authorities to also consult, di ba? Alamin na nila kasi ito yung nangyari. Nagkamali, igil. Pero di ba ho, parang nagmumukha tuloy na hindi handa yung ating pamahalaan sa ganitong mga project. At saka, sir, naalala ko po bigla. Ilang beses na kung tinraya, panahon pa ng kopong-pogong, panahon pa ng martial law, yung ganyan mga style. At highly criticized po yan dahil po nga po, madalas ang tatamaan na itong mga mahihirap. Kasi sila po yung mga may tattoo, sila po yung mga nakahubad, sila po yung mga parang sinasabi agad-agad tatamaan nila dahil sila po yung suspected kaagad na gumagawa ng Eh wala pa namang krimen. So ang dami pong rights sa tatamaan nito. Dahil nga po may ordinansa, ang tawag po natin dyan ay parang makaluwa masyado, baka dapat din po na pag-aralan na may na mag-adjust na po itong ating mga batas na ito para maging akma doon sa napapanahon. Yung nabanggit nyo nga ho, Sir Edgar, open ho kayo sa konsultasyon. Siguro, mabilis lamang. Ano ho sa tingin nyo yung mga dapat na gawin pa para ho hindi ho mabansag ang anti-poor ito hong sinasabing mga Oplan Galugad na ito. Go ahead po, Sir Edgar. Opo, bilisan ko lang po, no? May nakahanda po akong copy ko. Pero ito po ay madalas na binabanggit. Ito ng pamahalaan. Good evening po. Kinikilala nila Yung pagpakamuti, siyempre, kunyari nga sabi ko nga kung genetic yung problem mo, you need a maintenance. Kasi kung hindi, yun ang kulay mo eh. Kaya pinakapaputi mo, kaya pumuputi. Pag wala yung papaputi, siyempre, babalik sa kulay mo. Kasi yun ang gana. Pero kung ang pagpapanutin ay dahil sa inflammation, like for example, may pinahid ka na chemical na pula, yun, permanently matatanggal yun even without maintenance. It has something to do with the blood type rin po ba, Dok? Bakit mas madaling mangitim yung balat ng isang tao? Kasi di ba minsan kahit kagat lang ng lamok, na nakamot, or sabihin natin may pamamantal, tapos nakalaunan na nangingitim rin talaga. Not with the blood type, but yung genetic makeup ng tubo. Hindi yun blood type. Okay. Usually ba, Dok, gaano kamahal po na mag-maintain po ng balat, para sabi natin maging flawless or sabihin natin pag may kulay nila. Yung siguro mga more or less na So, gagawa na pula natin ng ibang video yung ating susunod na mission. Paano po?